Opo, Pasensya yung na po. update lang po tayo medyo sa nangyaring incident po kahapon, yung shooting incident. Ano na po yung mga nakuha po natin detalye ngayon? Yes, sir. Regarding po sa shooting incident po natin sa hapon, sir, as of this time, sir, kinukumpirma po namin sa PNP na meron tayong 2 fatality sa insidenteng yon. Mhm. And yung victim po natin is a grade 10 student. At yung isa pong fatality natin, yung shooter po natin is a grade 8 student, sir, ng paaralan na yon po. So, in connection to that po, may na-recover po ang ating mga operatiba na 2 short firearms po dun sa area po. Ano yung mga short firearms po na ginamit po ng ating pong yung pong suspect po? So far, sir, meron tayong isang 9mm and isang caliber 40. Okay. Nakapag-establish na kayo bakit nakapasok ito dito sa private school na ito? Alam naman natin na ito'y mahigpit at sikat na paaralan, pero nakapag-establish na kayo bakit ito nakapasok? Dala ng bata yung baril. Actually, sir, ongoing pa po yung investigation natin on this po, sir. Tayo po ay nakikipag-coordinate sa school. Tinitingnan po natin yung mga kuha po sa CCTV footage. Kung meron po bang nagkaroon po ba ng lapses sa pag-implement po ng security protocol nila. Kasi tulad po ng sinabi ninyo, alam natin na medyo nagtaas tayo ng ating standard ng security protocol sa mga schools following yung incident po nung, I guess, 2 months ago sa ibang region. And hindi nga po natin inaasahan na nagkaganon. So, isa po yan sa tinitingnan natin, sir, kung nagkaroon po ba ng security lapses. And syempre po, kung meron man po ay titingnan po natin kung sino po yung magiging liable po dun sa yun. Lapses na yan. So, ibig sabihin, Major, may development na po doon sa ginagawa ninyong investigation. Ano ang naging cause? Bakit nangyari ang ganitong sitwasyon dyan sa paaralang ating binanggit? Ma'am, ongoing po, ma'am, yung investigation natin, ma'am. Kahapon po, nag-activate na po tayo ng Special Investigation Task Group para tututok po sa investigation na to. So, rest assured po, actually po, mula kagabi, umuwi lang po kami ng ilang oras, and then ngayon po, nandito na naman po kami, nagme-meeting na naman po yung task group for updates sa mga nangyayari, yung mga developments po. Kaya meron po, tuloy-tuloy po yung mga updates po natin. So yung mga update na yan, kasi ngayon nandyan sila Secretary Angara if I'm not mistaken, may sasagawa silang press conference. May maaari ba kayong may report sa tanggapan ng DepEd na naging cause? Ano yung mga lapses na nangyari when it comes to security ng mga paaralan dyan sa lugar? Major? So far, ma'am, ongoing pa po kasi yung meeting ng SITG. So kung ano man po yung maging result ng meeting na to, yun po yung ipapresent namin sa ating mga, like sabi nyo nga po, si Secretary Angara po, pati po sa National Headquarters, sa SILG. Yun po, yung result po ng mga actions taken po namin ang present namin sa kanila. Kaya po, nagdo-double effort din po kami dito para ma-ensure na meron kaming maibigay na update. So, until now, wala pa yung, alimbawa, yung mga na-identify, may mga nakasama ba yung bata, o papaano siya pumasok, Major, wala pang ganong mga na-identify o na-itala na mga pangyayari dito sa investigation na ginagawa po? Ma'am, meron na po mga pieces of evidence na tinitingnan natin. Pero wala pa po kasi akong hawak na official na results, kaya hindi ko pa po pwedeng may share. So, kailangan pa pong verified and validated yung information bago ko po may share sa inyo. So, okay.
pira-piraso pa lang po ito. Hihintayin ko po yung Full official details. Oh. na report para po ma-share ko po ng tama. Maging factual po yung aking report sa inyo. Ayun, tama po yun. But anyway, sa mga sandaling ito, nagkaroon kayo ng pagtataas ng alerto when it comes to the security sa iba't ibang mga paaralan, most especially dyan sa region na inyong nasasakupan, Major, dahil sa pangyayaring ito? Actually, ma'am, 2 months ago pa, nag-beef up po tayo ng ating security preparation sa mga schools. Following yung incident po sa ibang region po na nangyari sa school sa ibang region, nakipag-coordinate po tayo sa mga schools na ni-revisit po nila yung kanilang security protocols. Nagbigay po tayo ng mga recommendations kung saan po mapapaayos yung kanilang mga or ma-improve yung kanilang mga security protocols na pinapatupad. And yung iba nga po, they are requesting for the conduct of simulation exercise pa nga po para ma-ensure na ready po sila at alam nila kung anong gagawin if ever may mga pangyayari po. So, siguro po, this time, paigtingin po natin yung ating coordination with the education sector, sa community po natin, and together with the LGU rin po, we will work together with them para ma-ensure po na hindi na po ito maulit. Kasi